Hello po, magandang oras po sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay sa aking channel. At kung baguhan ka pa lang sa aking channel ay huwag makalimot na ipindot ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi po kayo maka-update sa sunod kong mga vlog. Ang ating pag-usapan po ay tungkol po dito sa mutya ng kalikasan, at ang kalikasan po mismo ang nagsasabi na lamang ang may alam. Ayan po. Sa nagtatanong kung anong klaseng dahon po ito po ay tunay na dahon na San Miguel. Ito po ang original na dahon na San Miguel na napakakapal at may buto sa gitna, at tatagos po yan na dahon. Yan. At napakatigas po ito kapag iyong kurutin. Ayan. May nagsasabi na ang kanilang mga San Miguel ay yun ay tunay, pero ang totoong San Miguel, ito po ang tunay na San Miguel. Ito po ay maganda sa proteksyon, pangpaswerte sa pamumuhay. Ang nagdadala ng proteksyon sa kanya dahil nga po yung kanyang dahon ay parang karton. Ayan, parang karton po yung dahon niya, at sa gitna po ay napakatigas po yan na may buto sa gitna. Ayan, bihira ka makakita ng San Miguel na original, dahil ang original na San Miguel may buto po sa gitna yung kanyang dahon. Ayan po yung dahon na San Miguel na may buto sa gitna. Ayan. Karamihan sa nagbablog ngayon, ang San Miguel nila ay isa pong manipis at hindi ganito ang itsura. Ito ay makapal, tingnan nyo yan, makapal yan. Ayan, napakakapal, at yung kanyang gitna po, ayan, tatagos po yung liwanag. At yan po ay sa gitna, buto po yan ng dahon na San Miguel. Bihira ka makakita ng dahon na San Miguel na may buto sa gitna. Yan, dahon po yan pero may buto sa gitna. Ganyan po ang original na San Miguel. Kapag makakita ka ng San Miguel na ang kanyang hindi ganito, ay hindi po yan San Miguel. Ang tawag po niyan ay kurutan. Kurutan o kubal. Dahong kubalan o kurutan. Yan po ay tinatawag nila na San Miguel. Sa totoo po, hindi po yon ay tunay na San Miguel. Yan po ay isang kurutan na dahon. Ito po ang original na dahon na San Miguel. Bakit ko po nasasabi yung tunay na dahon na San Miguel na ganito? Dahil ang San Miguel sa pangalan pa lang, isang santo po yan na mandirigma. Ibig sabihin, mandirigma, makapal yung katawan, hindi basta-bastang mabuwal, hindi basta-bastang mamamatay, hindi matatamaan at hindi matatablan. Kaya yan po ay isang tao na napaka-warrior po. Ibig sabihin, warrior, nandyan na po lahat. Hindi matamaan, kung matamaan, hindi itablan, hindi matay-matay. Katulad din ito sa dahon na ito, na ang San Miguel na dahon, katulad dito, tinatawag ko po ito San Miguel dahil nga napakatigas. Yan napakatigas. Karton na karton po yung kanyang dahon, at may buto sa gitna. Yung kanyang nagdala ng sulit, itong sa gitna niya, may ugat pa. May mga ugat-ugat pa yan, at napakakapal yung dahon. At ito po yung punga niya kung saan siya nagsasanga sa kanyang dahon. Ang San Miguel na tunay ay tumutubo po yan sa bato. Sa bato po yan tumutubo na napakabukid, at hindi mo basta-basta makikita yan. Sa tuktok ng bundok yan makikita, at napakaraming bato. Pero karamihan yan tumutubo, yung mga San Miguel na original ay dyan sa bato. Bihira ka makakita ng dahon ng San Miguel na original, dahil karamihan ngayon ang naghahunting ng mga dahon na San Miguel ay hindi po tunay yung San Miguel. Yan po ay isang kurutan na dahon. Ayan, ito po ay hindi po ito kurutan, ito po ay San Miguel. Ang paggamit ito, ilagay mo lang yung pitaka, pwede mo ito ihabak. Yan. Pwede ito ilagyan ng plastic, tapos itahe, ihabak. Ayan, round itong gamit nito. Maari itong hindi ka matablan, maari kang hindi matamaan, maaring hindi ka makikita, maari kang maswerte sa buhay, at maaring maproteksyonan sa espiritual na mga bagay katulad ng barang daot kulam hilo. Ito po ay maganda sa inyo na naniniwala sa espiritual na gamit. Ayan po, kung titingnan niyo, dahon po talaga yan, dahon. Dahon yan, dahon. Ayan dahon yan, dahon. Hindi po yan plastic, no? Dahon po yan. Ayan po yung mga dahon niya, Ayan po yung mga dahon niya.
Ayan yung mga dahon ng San Miguel na mga original. Iyan, mga dahon ng San Miguel. Kaya PM lang po dahil bihira ka lang makakuha ng ganitong klaseng mga dahon. Yan. Bihira ka makita ng ganitong klaseng mga dahon. Oh. Ayan oh. Dahon po yan. Yan. Dahon ng San Miguel. Ayan. Excuse me po. Yan, yung pong dahon niya. Yung isa naman oh, yan oh. Oh, dahon niya yan. Kaya napakatigas pong tao magdadala at magtatangan nito. Hindi ka matablan, kung matablan ka man ay hindi ka matablan dahil nga ay may kabal ka. At hindi ka rin matatamaan. Yung San Miguel kasi na dahon, yan po ay karamihan sa bukid, yan po ang kinakain ng baboy ramo. Kapag makakain yung mga baboy ramo dyan sa San Miguel na dahon, hindi mo matamaan yan ng baril. Kahit ilang bala pa yung ititira mo sa katawan ng baboy ramo. Kapag makakain ng dahon ng San Miguel, hindi yan basta-basta matatamaan. Kung matamaan man yan, hindi matatablan. Delikado kapag sila ay lalaban, mamamatay talaga tayo. Dahil napakataas po yung pangil ng baboy ramo. Ito po ang kinakain ng baboy ramo kapag nandyan sa bundok na hindi nasadya nilang kinain yung dahon ng San Miguel. Kaya minsan pag maghunting tayo ng baboy ramo sa bundok ay hindi matablan yung baboy ramo. Minsan hindi matamaan, minsan hindi makita. Dahil dito sa dahon ng San Miguel na may buto sa gitna. Ayan po. O, buto po yan sa gitna. O. Ayan o. Ibang dahon yung kinuha ko. Ayan o. Kita ko lahat dahon o. O, ayan o. Ayan dahon. Pero yung San Miguel na dahon sa isang sangayan, 7 piraso lang po yung maglabas na dahon. At sa isang bisis, sa isang taon lang po yan magdadahon yung San Miguel. Kung makakita ka ng puno ng San Miguel, parang patay po yan kapag hindi magbigay ng dahon. Parang patay. Pero pag magbigay yan ng dahon, bihira lang makapagbigay ng dahon ng San Miguel. Sa isang puno, 7 piraso lang dahon ang kanyang ma-produce sa isang taon. Kaya kung makakita ka ng ganitong klaseng San Miguel na kanyang dahon, kukunin mo na agad kapag nandyan ka sa bundok. Dahil yan po ay battle tested na po yan. May mga nadadaanan na po itong dahon na San Miguel. Pampagaan po ito sa pamumuhay, negosyo, swerte sa buhay, proteksyon, round defense, lahat ay nandito na sa dahon na San Miguel. Ayan po, ito lang po yung nakukuha ko sa bundok. Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piraso lang po yung sa isang puno na aking nakukuha dito sa bundok. Ayan, 7 piraso lang po yung nakukuha. Kaya paunahan lang po, sino pong magkagusto sa ating dahon na San Miguel ay magkakaroon ng dahon na San Miguel na original. Dahil karamihan sa nagbablog ngayon ay sinasabi ko sa inyo, hindi ganito ang dahon nila. Yung dahon nila parang bayabas, pero ang pangalan po yun ay kurutan, hindi yung San Miguel. Ang original na San Miguel sa isang puno po ay 7 piraso lang po ang magbigay-bigay ng dahon. Sa isang taon lang po yan magdadahon. Kaya tinatawag yan sila San Miguel. Dahil bihira mo makikita yan sa bundok. Ayan. 7 piraso lang po yung ating nakukuha sa araw ngayon ng Biyernes. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. Paunahan na lang po sa dahon ng San Miguel na unang makapagkuha ay siyang mamayari sa ganitong klaseng agimat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.